So tayo makakaupo na po. The art of giving. Ayan po yung pag-aaralan natin. So, bakit po tinawag na art ang pagkakaloob? Ano ba po ang art? So, ang art po, ibig sabihin po ay skills acquired by experience, study, or observation. So, pag sinabing skill, yun po yung kakayahan, kagalingan. Okay? Na ito po ay na-acquire, hindi po inborn. Yan, yung ito pong art na ito, kundi kayahan na na-acquire o nagkakaroon tayo sa pamagitan ng experience or practice. So, kagaya po ng pag-awit. Sinasabi nila ng pag-awit ay art. Pero, para maging magaling ka na mang-aawit, kailangan mo ng experience or practice. Practice and practice. Ang sports, ganun din po. Matatawag din po na art yan. At hindi ka po magiging magaling na manlalaro kung hindi mo ipapractice o hindi mo ma-experience yung sport na kung saan mo kung saan yung gusto mo magiging expertise sa inyong buhay. At hindi lang yan, may mga iba pa na mga sinasabi na mga art, kagaya ng acting. Pero wag na po yung acting kasi nga pag sinabing acting, baka magiging ipokrito pa tayo. Ayan, puro acting na lang pero hindi naman pala totoo. Pero art din po yan na talagang pinapractice. Meron din school of acting na sinasabi. May mga clinic dyan na ginagawa nila para masana yung tao na mag-act. Iba't iba yung mga sinasabing art. Iba pa yung pagdo-drawing. Okay. At maging yung pag-i-speak, pag-preach ay isa rin pong art yan. So, kami nga lang na pastor, kagaya ko, hindi po ito nakakuha by experience, kundi ito po ay nakasalalay sa ating Panginoon. Ako po, hindi ko po ginagawa na talagang pag-ibayuhin yung aking pagpipreach sapagkat ako po ay nakadepende lamang sa ating Panginoon sa aking pagpipreach. Pero ito po ay na-acquire nga through experience or through study. Ibig sabihin, kailangan din po ng pag-aaral. Magaya po ng mga nasasabak sa sports. Hindi lang po yung nagpa-practice sila o yan po yung na-experience nila kung paano po, halimbawa sa tennis, kundi nag-aaral din sila ng mga techniques o anuman mga paraan para sa ganun sila po ay magiging mahusay na manlalaro ng tennis. At ganun din po yung sinasabing observation. Ayan, tingnan din po yung mga iba't ibang mga may skills din para sila po yung gawing example. So ganun din po sa ating pagkakaloob. Kung bakit tinawag na art ang pagkakaloob, kasi nga po ay ito rin po ay pinag-iibayo rin po natin. Kailangan po maging master po natin o mamaster po natin yung kakaloob sa ating Panginoon. At mahalaga po, kasi nga po ang pagkakaloob ay tinuturo po ng banal na kasulatan. Pero marami po dyan, matagal na mananampalataya. Pero pagdating po sa pagkakaloob sa Panginoon, hindi po nila namamaster, hindi natututunan yung pagkakaloob. Hindi nagkakaroon ng skill pagdating sa pagkakaloob. Pero napakahalaga po ang pagkakaloob. Ito po ay tinuturo ng banal na kasulatan sa atin. Na kung ito man ay tinuturo ng banal na kasulatan, ay mahalaga rin po na dapat matutunan po natin. At hindi lang basta't matutunan, kundi mamaster po natin ang pagkakaloob sa ating Panginoon. Sapagkat napakahalaga po na bagay yung pagkakaloob para sa atin, sapagkat dyan po pumapasok yung mga material na bagay o mga blessings na gusto natin makamtan sa ating buhay. So bilang mga Kristiyano, hindi po tayo kagaya ng mga hindi mananampalataya. Sa atin po para pagpalain tayo
Kailangan po matuto tayo pagdating sa pagkakaloob sa ating Panginoon. Kasi nga, yun lang yung mga paraan o yun po yung mga iniutos sa atin ng Panginoon na kung saan meron siyang palit na pangako na pagpapala, material or financial. Malinaw po, sinasabi nga ng banal na kasulatan sa Luke, sabi niya, give and it shall be given unto you. Luke 6:30. Ano ba yan? Luke 6:36. Mali yata yung nakuha ko. Basta ang sabi rito, give. 38 pala, sabi rito, give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Shall men give unto your bosom, for with same measure that you met withal, it shall be measured to you again. So, ito po yung utos ng Panginoon sa atin na may balik na pagpapala, materially or financially. Yang kakaloob, pati nga yung pagtatayt. Ano ang sabi niya roon sa Malakay chapter 10 o 3 verse 10? Bring ye all the tithes into this storehouse, that there be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall be no room enough to receive it. So may pangako ka agad na pagpapala. At kung iintindihin natin yung mga pangako, talagang nakakamangha. Kasi nga, nagbigay ka, sabi ron, bibigyan ka ng Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw. Nag-tithe ka. Sabi niya, bubuksan niya yung durungawang ng langit at kanyang ibubuhos, paulanin, pagpapala para sa atin. Maging sa Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. Sabi ron, honor the Lord with thy substance. Pag sinabing honor, parangalan mo pa sa pamamagitan ng mga bagay na ipinagkakalob niya sa iyo. Ibig sabihin po, magkalob tayo sa Kanya. At sabi roon, sabi nga, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase, so shall thy barns be filled with plenty. Na yung pangako niya, plenty. Mapuno yung iyong sisidlan ng marami. And thy presses shall burst out with new wine. Talagang maraming mga pagpapala bago na ipagkakalob sa atin ng ating Panginoon. So, ito po yung mga utos ng Panginoon sa atin na dapat natin gawin na merong kapalit na material, financial na pagpapala. At yan yung gusto natin. Gusto natin pagpalain tayo materially. Gusto natin na pagpalain tayo financially. Ano ang gagawin natin? Gagawin lang natin kung ano yung tinakda ng Panginoon na paraan upang tayo ay pagpalain. Pero yan nga po yung problema. Ang tagal na nating Kristiyano, pero hindi tayo natututo. Hindi natin na-master yung art of giving. So mastering the art of giving must be one of our goals. Ibig sabihin bilang isang mananampalataya, naway maging goal po natin yan, yung ma-master po natin, yung art of giving. Kasi hindi naman nawawala sa ating puso at isip yung asenso na tayo ay pagpalain ng ating Panginoon. Nananalangin tayo, hinihingi natin ng Panginoon na pagpalain tayo, pagpalain yung ating trabaho. Bigyan tayo ng ganito, bigyan tayo ng ganoon. So ang kami natin hinihingi sa ating Panginoon. Pero yung hinihingi ng Panginoon sa atin, yung iniutos naman ng Panginoon sa atin na dapat natin gawin, hindi naman natin natututunan gawin. So kaya nga, mahalaga na pag-aralan. Ako po hindi umihinto sa pagtuturo pagdating sa pagbibigay. Hindi po ako hihinto sa pagtuturo sa inyo pagdating sa pagtatithe. Because it is only when you master the art of giving that you will enjoy the blessings
na kung saan minimithin nyo na matanggap mula sa ating Panginoon. Now, what are we going to do in order for us to master heart giving? Paano nga ba? Ano bang paraan? Mahal sa pastor, totoo, tagal ko ng Kristiyano pero hindi ko naman namamaster yan. Okay. Pagdating yan sa pagkakaloob, wala pa ako niyan, pastor. Maaaring sabihin natin, yes. Pero nandito po ang banal na kasulatan, ituturo po sa atin yung mga bagay na dapat natin gawin para matutunan po natin, magkaroon tayo ng skill pagdating sa pagkakaloob sa ating Panginoon. And below are the necessary elements needed in order for us to master the art of giving. Ano po yung mga elements na ito na kinakailangan para sa ganun ay mamaster po natin o magkaroon tayo ng skill pagdating sa pagkakaloob sa ating Panginoon. Una po na element na tinuturo ng ating text para magkaroon tayo ng skill o mamaster natin yung art of giving is first and foremost, practice the principles of sowing and reaping. Pag sinabing practice, sanayin. Sanayin natin yung ating sarili pagdating sa prinsipyo ng pagtatanim at pag-aani. So, ito kasi yung tinuturo ng banal na kasulatan eh. Sabi kasi rito sa verse 6, but as I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Ito po ay prinsipyo. Okay? Na ibig sabihin po ay napakagandang prinsipyo na dapat matutunan po natin. Wala po yung ani ka lang ng ani na wala kang tinatanim. Sabi nga rito, magtanim ka ng kukunti, hindi ka pwedeng mag-expect ng maraming ani. Ang ani rin mo rin, kukunti. Tama po ba? Pero pag nagtanim ka ng marami kang aaniin. At pagkakaloob po sa ay parang tatanim din po yan. Okay. Kasi nga, may pangako ang Panginoon na kanyang ibibigay o papalitan ng pagpapala yung mga ibinibigay natin sa Kanya. Kaya kung gusto nyo na marami kayong pagpapala na tanggapin, ay matutunan din po natin magbigay generously sa ating Panginoon. Kasi kailanman hindi po natin ma-outgive ang ating Panginoon. Pero ito nga po, the more you sow, the more you reap. Gusto natin maraming ani. Ayan. Yung mga nagpa-practice, yung mga nakaranas na magtanim. Pagka kayo ay nagtatanim, habang meron kayong matatamnan, gusto nyo matamnan lahat para marami kayong aanihin. Ang kakalungkot nga lang dahil yung pinatanim ng mga kapatid ko na lupa doon, yung nagtanim, parang napabayaan yung tinanim. Yung tag-ani, parang ang nangyari kasi, parang tuloy-tuloy yung tak ng ulan. So, hindi ko alam kung anong ginawa kasi nga yung iba naman, okay naman yung kanilang ani. Yun nga lang, medyo hindi na puti yung kulay. Kasi may binigay sa amin yung pinsan namin eh. Medyo may kulay na. Hindi na puting-puti. Pero yung naman, hindi naman nangamoy. Kaso sa kapatid ko, ang nangyari, kulay na nga yung bigas, medyo nangitim, tapos napakabaho pa. Talagang hindi na pwedeng kainin ng tao. Okay, sabi nila, hugasan nyo lang ng mainit na tubig. Kahit hinugasan ng mainit na tubig, wala pa rin. Okay, so kaya sabi ko doon sa hipag ko, sige, kunin mo na lang ito, ipakain mo sa baboy mo. Okay, so
I believe na hindi gano'n yung pinapakain na binibenta ng 20 pesos per kilo. Alam ko, maganda yon na bigas. Sana nga meron din dito sa atin para subukan din natin pumila. O kasi murang-mura na. Kaya talagang malaki naman ang minura na ngayon. May nakikita ko 36 pa pesos, 36 per kilo. Pero yun nga lang, hindi na buo-buo. Medyo maliliit na, mas pino na. Pero bigas pa rin at maganda pa rin. Okay. So, wala nang problema Kung yun yung gusto nating bilhin, ang mahalaga, yung kakain at walang amoy, yung bigas. Hindi kagaya noon, pag sinabi noon kasi na NFA nung panahon, aywan ko kung kailan pa yan. O pambihira, may amoy. Pero para bagang old stock. Pero ngayon, hindi na tayo nakakabili ng old stock na bigas. Okay. Pero ito nga po, the more you sow, the more you reap. Alam niyo, yung mga mission natin, nagsasabi sa atin, Pastor, may luti kami rito, mapapatayuan ng loot ng bahay sambahan. Doon sa Isabela, ayan, si Pastor Emil, meron daw idinonate sa kanila na lote na pagpapatayuan ng bahay sambahan. Nung pumunta kami ng Sinait, dinala ako ni Pastor Diling doon sa lote rin na ibinigay sa kanila na patayuan ng bahay sambahan. Sila Pastor June, ganon din. Sabi niya, Pastor, merong binibenta ritong lote na worth 1.2 million. Pinapahanap ko sa kanya yung medyo maliit lang, kagaya nitong lote natin. Kaso yung binibenta doon, malaki talaga. So, ang sinasabi ko lang sa kanila, pag-pray natin. Okay? Pero, it is my utmost desire na maging makaambag man lang tayo para sa pagpapatayo nila ng bahay sambahan. Okay. So, kaya nga rin, sa pinupuntahan namin sa Tayong, hindi maiwasan kasi may mga lupa doon. Nagtatanim din kami roon, pero may agreement kami roon sa mga may-ari ng lupa, pinirmahan nila. Kasi kung halimbawa balang araw ay mamunga yung mga yun, kahit papano kung yung desire na makatulong sa kanilang o makaambag sa kanilang pagpapatayo ng bahay sambahan ay meron man lang tayong maiambag din. So sa Tayaong din, ganoon din, hinihimok na tayo ni Pastor Ador na magtayo doon ng bahay sambahan. Sabi ko, meron nang naitayo doon na pansamantala, natulda. Hindi magtatayo tayo. Sabi niya, gagastusan ko kalahati. Okay, by July daw. Pero sabi ko kasi, sa ngayon hindi pa pwede dahil tinatapos pa yung CR. Pwede na sa July. Naway, matapos na nga yung CR. Para sa ganon, ibang project naman. Pero siyempre yung pagkukunan natin at yun nga po kung pagpalain ng Panginoon yung mga tanim doon ay subiit. Kaso malaki talaga yung tinatamnan doon. Okay? At sayang naman kung hindi matamnan. Yan. So unti-unti tinatamnan doon yung mga naipon ko na buto noon. Sige, tinatanim. Ayan, may mga patula. May mga sitaw. Yung nga lang yung pinatanim na sitaw noong nakaraan. Ang nangyari, tumubo. Yung nga lang, yung palang nagtanim, inilagay niya sa isang butas. 20 na butil. Yung white sitaw yon. Alam niyo yung white sitaw? Kasi may black din noon So, yung kasing naghuhukay ng pagtatamnan, sila pastor, kasama, si Sherwin nga naghukay din yan Hukay lang sila ng hukay, hindi nila tinitignan. Pero sinabi raw nila doon sa tao na 3 buti lang ilagay. Sabi ko, baka hindi naman niya alam yung 3. Sana isininyas mong ganito. Sabi ko sa pastor, kasi may 20, may 15, may mahigit 10. Sabi ko, ngayon, ang nangyari, hindi naman pwede na lumaki silang ganun karami. Ngayon, dahil nung pagpunta namin tung huli ay makulimlim, umaambon-ambon pa. Sabi ko, subukan nating i-transplant.
Kaya binunot namin yung mga kuwan dun, nagtira lang kami ng 3. Pero merong mahigit 1,000 kaming nabunot na nai-transplant. Okay. So habang nagtatanim, ayan, nananalangin ako sa Panginoon nawa ay buhayin niya yung mga yun. Okay. Para sa ganun lumaki sila at mamunga, mapakinabangan. Kasi sabi nga nila kanina, ang mahal ng gulay ngayon. Okay. So, ayan, diyan po yung mga pananim. Siyempre, kung may itinanim, merong aanihin. Okay. Hindi man makain na dahil sa dami, halimbawa, di meron maibinta para maging ang gastos. So, pero kung wala kang itinanim, o kunti ang itinanim mo, hindi ka pwedeng mag-expect ng marami. At dito sa banal na kasulatan, ganoon din po pagdating sa pagkakaloob, ay dapat tignan po natin na yung mga kaloob natin sa Panginoon ay naman doon sa tinatanggap natin sa mga biyaya at pagpapala, pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Huwag po natin gawin na parang pulubi ang ating Panginoon. Kaya nga doon sa Book of Malakay, may mga madalas nababanggit ito, pero hindi po ito yung sa chapter 3. Itong chapter 1 nga, madalas ko rin nababanggit dito, yung pong sinasabing rito na sa verse sa verse 7, sabi rito, ye offered polluted breads upon mine altar. And ye say, wherein have we polluted thee? And that ye say, the table of the Lord is contemptible. Sabi, ye offer the blind for sacrifice. Is it not evil? Ito po. Ano ba yung blind? May diferensya. Bagamat hindi man tayo nag-offer ng mga hayop, nag-offer tayo ng pera, pero tingnan natin, baka naman may diferensya yung pag-o-offer natin. Ibig sabihin, hindi akma. Okay. Yung mga ini-offer natin sa Panginoon. And if you offer lame and sick, it is not evil. Offer it now unto the governor. Will he be pleased with thee, or accept thy person, saith the Lord of hosts? Subukan mong i-offer sa gobernador. Okay. Bigay ka ng regalo sa mayor, halimbawa. Mayor, regalo ko. Re-regalo mo ba yung ikaw ay mapapahiya mismo na nagregalo? O nagbigay? Siyempre, iakma mo rin doon sa bibigyan mo ng regalo o kaloob. Ang pagkakalooban natin ang Panginoon. Hindi kaya kahiya-hiya na magbigay tayo ng kakarampot kumpara doon sa mga blessings na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon? Kung yung isang pastor nga, nag-umpisa pala ako na pastor noon, pero matagal na siyang pastor. Sabi niya, kung magbigay sa akin ng 2,000 na dolyar yung mga churches namin sa ibang bansa, insulto sa akin yan. Si Asia yung bibigyan, hindi ang Panginoon. Ipapadala sa kanya 2,000 dolyar sa isang buwan. Okay, magkano yung 2,000 dolyar ngayon sa peso? That is 2002. Yan, narinig ko yan noon. Okay. At kung bakit? Kasi nga, nung birthday niya, nung 2002 na nandun ako, niregaluhan siya ng Jaguar ng kanyang mga members. Alam niyo ba yung Jaguar? Ano yung Jaguar? Ha? Okay. Hindi po yun yung hayop. Car po yan. Sasakyan. Mamahalin. Okay. At hindi lang, sumunod na taon, Mercedes-Benz. Wow. Bibigyan siya ng ganun. Okay. Talagang magarbo yung pagbibigay nila, pero ang tanong, paano naman tayo magbigay sa ating Panginoon? Okay. Hindi naman natin bibigyan ng ganun ang Panginoon. Pero sa mga tinatanggap na lang natin sa ating Panginoon, paano tayo mag-offer sa Kanya? Okay. So if you sow more, you reap more.
Secondly, if you sow good seed, you reap good seeds. O you reap good fruits. Na ibig sabihin po yung pagsuso ng good seed ay talagang andoon po na talagang maayos yung ating puso sa pagkakaloob sa ating Panginoon. Pag maayos yung ating puso sa pagkakaloob sa ating Panginoon, tatanggap din po tayo ng mabuting bunga na magmumula sa ating Panginoon. Okay? At napakahalaga po na yung tingnan po natin itong prinsipyo na ito. Pangatlo nga po rito, if you sow the best, you reap the best. Yan. So, pag nagtanim nga yung isang magsasaka, hindi naman siya pwedeng magtanim ng kung ano-ano na lamang na itatanim. Titignan niya rin yung best na itatanim niya na siya ay aani ng marami. Okay, pati palay nga ngayon, namimili na yung mga nagtatanim ng palay. Talagang tinitignan nila yung mga itatanim nila ay talagang aani sila ng marami. Kaya tinitignan nila yung the best ng mga binhi na kanilang itatanim. Okay? So, sa ngayon nga, yung mga binhi na nabibili, halimbawa, kagaya nung sitaw na binili ko dyan sa palengke, mura lang kasi yung white sitaw 75 per kilo. Mas mura, ay mas mahal pa yung munggo. Yung unang binili ko para itanim, ilan lang yung nabuhay, tumubo. Yung pangalawa yan, tumubo lahat. Okay, kasi wala naman akong kakayan upang kilatisin yung mga binibili ko na sitaw na yan para itanim. Okay, pero at least yung pangalawa, tumubo lahat. Talagang ang gandang tingnan. Magaganda pa yung tubo nila, malulusog. Samantalang yung unang na itanim, iilan na lang yung tumubo, payat pa. Okay, so kaya nga, ganoon din po, isa sa mga patandaan natin tungkol sa prinsipyo ng sowing and reaping is that we are to sow the best. Pagdating sa pagkakaloob, ibigay natin yung the best natin sa pagkakaloob sa ating Panginoon. Ibinigay natin yang makapag-expect din tayo ng best na manggagaling sa ating Panginoon. Kita niyo si Cain ay si Abel? Nung siya ay nag-offer sa ating Panginoon, he offered to the Lord the best. Bakit the best? Kasi ang ino-offer niya, unang-una, sinasabi ng Biblia, nganay. Unang-una na anak ng alaga niyang hayop. Yun yung ini-offer niya sa ating Panginoon. Ay yung panganay, yun po yung pinakamahalaga dyan eh. Okay, unang bunga ng pinaghirapan mo. Pero hindi siya nang hinayang na ibigay sa ating Panginoon. At hindi lang po yung basta panganay lamang. Pinili pa niyo yung pinakamataba sa mga panganay na ini-offer sa ating Panginoon. Tinitiyak na yan, yung kanyang offer sa ating Panginoon ay the best. Tingnan nyo sa Genesis 4, verse 4, sabi, and Abel, he also brought of the firstlings of the flock and of the fat thereof. Firstling na, fat pa. Yung talagang tinitignan niya yung taba. Kaso minsan, pag nag-offer sa Panginoon, yung payat, pinipili natin. Kaya kung halimbawa sa finances, kasi yun naman yung ating ini-offer, tinitignan natin yung payat na i-offer. Ano ba yung ibig sabihin ng payat pagdating sa finances? Yung mas maliit ang halaga na nai-offer natin. Okay. Kumpara doon sa mga blessings na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Yan po. Kaya nga po, sa principle of sowing and reaping, if you sow the best, you will reap the best. Yan po yung isa sa mga necessary elements needed in order for us to master the art of giving. Practice the principle of sowing and reaping. Second is to learn the right attitude of giving. Dapat matutunan natin yung tamang uugali dating sa kakaloob.
Kasi ngayon po yung isa rin sa mga dahilan kung bakit failure tayo, kung bakit hindi natin namamaster dahil wala tayong tamang attitude pagdating sa pagkakaloob. Ang sabi po rito sa verse 7, every man according as he purposeth in his heart, let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Ano po yung tamang attitude na binabanggit dito pagdating sa pagkakaloob? First and foremost is that we have to give unreservedly. Wala pong reservation dapat tayo na iniisip pagdating sa pagkakaloob. Ibig sabihin, kakaloob ko sa Panginoon, pero meron tayong iniisip ngayon na pagkakagastusan o pupuntahan dapat yung ipagkakaloob natin. Ang nangyari ngayon, hindi na natin na ipagkaloob yung dapat ipagkaloob natin. Because there is a reservation. Meron tayong iniisip na pagkakagastusan. Dapat ituring natin na yung kaloob natin sa napakahalaga yan kaysa sa mga iniisip natin na pagkakagastusan. Yung mga iniisip natin pagkakagastusan, mabibili nyo, ibibigay din yan ng Panginoon sa inyo. Hintayin nyo lang yung pagpapala ng ating Panginoon. Yung sinasabi rito, let him give not grudgingly. Yung grudgingly, ito nga po yung meron tayong mga iniisip na pagkakagastusan, iniisip ng mga babayarin. Okay? So, ang daming reservation tayo na iniisip. Ayan, baka magkulang yung ganito, magkulang yung pambayad ko ng bill. Okay? Pero hindi po dapat ganun. May hawak tayong pera. Unang-una tignan natin yung nagkaloob sa atin yan. At ipanalangin natin sa Panginoon na pagpalain tayo. Palain kung ano man yung ipinagkaloob niya sa atin. Ganon din hilingin natin sa Panginoon na maibigay natin sa Kanya yung nararapat para sa Kanya. Ito po ay bukod pa sa tithes ito. Si tithes po yan, hindi po yung giving ang tithes. Ibig sabihin, pagka nagtatay tayo, wala tayong ibinibigay sa ating Panginoon. Dinadala lang natin sa Kanya yung para sa Kanya. Okay. So, yung pong giving natin ay kukunin po natin doon sa 90% na natira sa atin. Minsan nga pagka may mga natatanggap ako, tapos naihiwalay ko na yung tithes ko and offering, minsan naliliitan pa ako sa offering ko, ito lang yung offering ko, ito lang yung tithe ko. Okay. Pero ganun pa man, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon. Yan. Kaya kung halimbawa masobrahan ko man yung tithes and offering ko, wala namang problema sa akin yun. Why? Kasi alam ko naman, ano man yung pangailangan ay ipoprovide ng ating Panginoon. Ngayon nga lang, maaaring sabihin sa kaya kumuha sila pastor ng pambili ng gamot ni Sister Remy. Kasi gamot pa lang niya, umabot na ng 22,000. Every other week, nag-order ako ng 9,350 na gamot niya. So sa 4 weeks, doon sa isang gamot niya, umaabot na ng 18,700. Okay. Pwede naman bababa yun kung halimbawa, order ako minsanan ng doble. Kasi yung 350 yun po yung shipping fee sa LBC. Ini-LBC nila eh. Okay. Kung gusto ko mabawasan, kailangan doblehin ko yung order ko. Minsanan lang. I-order ko yun. Talagang 18,000. Shipping fee rin niya, 350 pa rin. So, ganun yan. Then, bukod kasi yan, meron pang keto analog. Yung keto analog niya, nung huling pagbili ko, question pa nung nasa pharmacy, wala na ba kayong bago na resita? Kasi hindi ko pwedeng i-honor to, dapat kumuha kayo ng bago, sabi ng pharmacist.
Sabi ko, hindi na kami bumalik sa doktor niya sa cardio kasi pinagtutuunan namin ng pansin yung pagpapataas niya ng kanyang platelet kasi malaki rin yung mas malaki yung gastos doon. Sabi kong gano'n doon sa kwan. Buti naunawaan niya ako, binigay niya pa rin yung discount ng senior. Sa halip na 31 pesos bawat isa, ay naging 24 pesos na lang. So yung parang umaabot ng 28,000, 2,800 sana yung 90 na piraso for 1 month niya. So umabot na lang ng 2,160. So malaki rin yung nabawas. Okay. So tapos meron pa siyang isang gamot din na binibili kami. 60 naman na piraso isang buwan. Yan. Kalimutan na lang kung magkano. Basta't hindi ko na iniisip. Basta't iniisip ko na lang napakabait at napakabuti ng ating Panginoon. Hindi pa naman kami pinagkukulang pagdating sa kanyang mga gamot. Siyempre kumakain din kami. Yan. Sa ngayon, hindi na ako kumukuha sa pera ng church ng pagkain namin. So, andun pa rin, pinuprovide ng Panginoon yung pangangailangan. So, give unreservedly. Yung mga pangailangan natin na iniisip natin na naging hadlang ng pagkakaloob natin sa ating Panginoon ay ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. Dahil siya yung nangako na hindi tayo pababayaan at iiwanan. At magtiwala tayo sa pangako ng Diyos. Dahil siya lang yung nangangako, yung kanyang tinutupad, yung kanyang pangako. O si pastor ang nangako sa inyo, ay pwedeng huwag niyong pagkatiwalaan. Kasi wala akong kakayahan na tuparin ko ano man yung ipangako ko. Kasi limitado lang ang aking kakayahan. But God, hindi po natin pwedeng limitahan ang kanyang kakayahan. So, give unreservedly. Not only reservedly, but God give unconditionally. Ang sabi rito, not grudgingly or of necessity. Yun po yung may mga kondisyon. Magbigay ako pero. Di ba? Yun yung kondisyon. May pero. Okay. Ganon din pagka tao nagbigay sa kapwa-tao. Ganon din. Pero hindi po tayo nagbibigay sa ating kapwa-tao. Tayo po ay nagkakaloob sa ating Panginoon. Kung sanay tayo na magbigay sa ating kapwa na may kondisyon, dating sa ating Panginoon, alisin po natin o anumang kondisyon. Why? Kasi yung pagkakaloob natin, yun po yung kondisyon na hinihingi ng Panginoon sa atin upang tayo ay pagpalain. Tapos, bibigyan na naman natin ng kondisyon ng Panginoon. Samantalang sa ating pagkakaloob, sa atin na yung pangako ng Diyos na pagpapala. Para bagang kinukuha na lang natin yung pagpapala ay pinangako ng Diyos sa pamagitan ng ating pagkakaloob. Naintindihan nyo? Kaya nga po, huwag tayong magbigay ng condition. May mga, minsan nagkukwentuhan. Ayan. Okay. So, sabi ng isa, sana, manalo ako, para. So, may mga kondisyon. Bago ka humingi ng ibig sabihin, hindi mo natin kailangan magbigay ng condition sa ating Panginoon. Pero ganun nga po yung mga naririnig natin. Sana pagpalain ako ng Panginoon. So, inuuna yung sana pagpalain ako, hindi yung yung paraan ng Panginoon upang tayo ay pagpalain. Magbigay ka, ikaw ay pagpapalain. Ayun po, hindi yung pagpalain ka muna bago ka magbigay. Hindi po yun yung sistema, hindi po yun yung paraan na itinuturo ng banal na kasulatan sa atin. Kaya nga po, wala po tayong karapatan na humingi ng kondisyon o magbigay ng kondisyon bago po tayo magkaloob. Kasi nga, kung yan po yung gagawin natin, ito po yung hadlang upang makapagbigay tayo sa ating Panginoon.
Learn the right attitude of giving. We have to give unreservedly. We have to give unconditionally. And we have to give joyfully. Isa rin po yan sa mga hinihingi ng Panginoon sa atin pagdating sa attitude natin. Kailangan po masaya tayo sa ating pagkakaloob. Hindi po yung masama ang loob natin, nagkakaloob. Ang sabi ng banal na kasulatan, for God loveth a cheerful giver. Mahal ng Diyos. Isipin na lang natin, ano kaya ang mangyayari doon sa minamahal ng Panginoon? Okay? So sa mga anak, halimbawa, mayroong dyan 5 anak. Yung magulang ngayon, ay titignan natin sino kaya sa kanila ang pinakamahal na anak nitong magulang na ito. Paano nyo susukatin, aalamin kung sino sa kanilang pinakamahal ng magulang doon sa 5 anak? Sa paanong paraan? Kung sino yung madalas bigyan. Yan. So, meron nga kwento si Sister Remy na nakitira siya noon sa kumpare ng tatay niya. Merong mga anak yun na 3 yata. Okay. Yung isa, papasok sa school, yung baon niya, hindi pera. Pinapabaunan ng iklog na pugo. Ibibinta pa niya yung iklog ng pugo para meron siyang pambaon. Pero yung isa, todo bigay. Yung tatay, hindi iklog ng pugo kundi pera. Talagang todo bigay. Okay? So, ibig sabihin lang, doon pa lang makikita mo na kung sino yung gustong-gusto ng magulang. Yan, kung sino yung binibigyan ng marami. At ganoon din, ibig sabihin kung sinabing mahal ka ng Panginoon dahil ikaw ay cheerful giver, mararanasan mo rin kung paano yung pagmamahal ng Diyos. Mararamdaman mo kasi nga andyan hindi ka pababayaan ng pagdating sa mga pagpapala. Ibubuhos sa iyo ng Panginoon mga pagpapala. Talagang andoon makikita mo lagi yung kalinga ng ating Panginoon. Andoon makita mo yung mamalasakit ng ating Panginoon. Andoon makita mo kung paano ka inaaruga ng ating Panginoon sa mga pagpapala ipagkaloob niya sa iyo. Kasi mahal ka ng Panginoon eh. Kaya nga pagdating sa ating attitude sa pagkakaloob, iwasan po natin magkaloob ng may sama ng loob. Iwasan po natin magkaloob na nagrereklamo. Wala na. Wala na akong pambili doon sa kasi naipagkaloob ko sa Panginoon. Wow. Hindi ka po masaya na nagkakaloob para kung ganun po yung attitude. Dapat po masaya tayo. Wala tayong anumang iniisip na nagbibigay sa atin ng sama ng loob o anuman na hihinayang. Kundi andoon na buong-buo pasasalamat tayo sa mga pagpapala ng Panginoon na ibinibigay sa atin. At yun po yung ating dadalhin sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon. Pasasalamat, pasasalamat, pasasalamat. Give joyfully. Ayan po yung isa sa mga makikita natin about the right attitude of giving. And third, necessary elements needed in order for us to master the art of giving is always remember our giving is not in vain. Yan ha. Lalahanin nyo lagi kung ano man yung pinagkaloob nyo ay hindi mawawalan ng saysay. Ito na ngayon. Sabi nga rito sa verse 8 and 9, and God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. As it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. So yung sinasabi niya rito, and God is able to make all grace abound. Yung pong managana yung pagpapalabiyaya ng Panginoon sa atin. Kung tayo po ay
nagmamaster o namamaster po natin yung art of giving. Kaya yan po yung alalahanin niya na ano man ang maibigay po natin, huwag po tayong manghinayang, bagkus ilalahanin natin na hindi mawawalan ng saysay ang bawat binibigay natin. Pag nagbigay tayo, huwag nating sabihin, ay wala na. Hindi nandyan pa rin. Ay sa banal na kasulatan, meron tayong account sa langit. Pagdating natin sa langit, yung mga binibigay natin sa Panginoon, may enjoy pa rin natin pagdating natin doon. Pero ngayon, ibinigay mo na, nagastos na ng iglesia, naibigay na sa mga misyon, okay, sa mga missionaries, sa mga manggagawa ng ating Panginoon. Pero, hindi pa rin tuloy ang nawala sa inyo. Pinagpala ka na rito, kasi yun po, abound, ang sabi rito, pananagana. Pero yung binigay mo, pagdating mo sa langit, may enjoy mo pa rin. Saan mo matatagpuan yan, Pastor? Dito po sa Philippians, meron pong sinasabi kasi rito, chapter 4 yun eh. Dito po sa verse 17, sabi na, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Hindi po yung account nyo sa bangko yan. Ibig sabihin na, sige nga, tignan ko nga, nagbigay ka sa Panginoon. Tapos tinignan mo ngayon yung account mo sa bangko kung pumunta ba roon. Ayan. Hindi po yung account sa bangko yung binabanggit dito. Account po natin sa langit. Kaya nga yung pagkakaloob natin para tayo nag-iipon. Ayan po. Bagamat dubli-dubli nga yung pagpapala ng Panginoon eh. Pinagpapala niya tayo rito, yung binibigay natin, naiipon pa rin doon sa langit. Doon sa account natin. Kaya kahit wala kayong bank account dito, kung nagkakaloob kayo, meron na kayong account sa langit na doon naiipon. Okay. So, always remember that our giving is not in vain in the Lord. So, sinasabi nga rito, God is able to make all grace abound toward you. That ye always, sabi rito, having all sufficiency in all things. Kasi nyo, na kayo ay magkaroon ng kasapatan sa lahat ng bagay. So, ipinangako yan ng ating Panginoon. So, ano man yung mga bagay na pangangailangan natin, ay talagang ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Hindi po ipagkakait ng Panginoon yan. Kaya nga, meron kayong kasapatan sa lahat ng bagay. Ang sabi ko rito, kain, damit, anuman, pero hindi po kasama rito yung mga luho. Yan, hindi po kasama rito yung mga luho. Diba, may cellphone ka na gusto mo pa ng isa pang cellphone, luho na yun kung tawagin. Tama po ba? Okay. So, aanin mo yung dalawang cellphone. Hindi kasi yung kaibigan ko nga, tatlo-tatlo pang cellphone niya eh. Wow. Okay. O kaya, gusto ko rin magkaroon ng, ano yung tawag dito sa Apple 14? Ha? iPhone 14 ba yung bago ngayon? 16 na ngayon. Noon pa pala yung 14, 2 years ago. Okay. So, merong gusto magkaroon ng iPhone 14. Dati yun kwento. Binigyan siya 2,700. O kasi, mahal noon yung iPhone 14 eh. 2 years ago eh. So, binigyan na lang 2,700. O, 14 din naman yan eh. Pero, ito nga, luho na po yun. Kung meron ka naman, bakit kailangan mo pa nung napakamahal iPhone 16 na kung titignan mo, aabot pa ng 100,000 ngayon? Kung pwede naman gamitin yung halagang 10,000, halagang 8,000,
Bakit? Sabi ko, luho na yun. Bakit kailangan yun? Okay, so, ito nga po, ang sabi rito, having all sufficiency in all things may abound to every good works. Wow. Pero man, okay. At yung pagkakaloob natin ay maituturing na good works para sa atin yan. Sabi, and God is able, as it is written, sabi sa verse 9, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. Binabanggit dito ang Panginoon na hindi po siya liko, hindi po siya maramot. Lalong-lalo na pag ikaw nga po ay nagkakaloob sa Kanya. Okay. So, hindi mo maranasan na pagdamutan ka ng ating Panginoon. Kung ikaw ay namamaster mo yung art of giving. Kaya nga mahalaga po, always remember that our giving is not in vain. Kasi pag laging iniisip mo nga na yung ipinagkakaloob mo ay hindi mawawalan ng saysay. Kagaya ng kwento kanina, ay ng awit kanina, ng mga special number is not in vain. Okay. Hindi lang yung paglilingkod natin ang hindi mawalan ng saysay, pati yung pagkakaloob natin. Hindi po mawalan ng saysay. At yung isipin mo na yung ibinibigay mo hindi mawalan ng saysay, it will drive or it will inspire us to give. Ibig sabihin, kung yan nga po ang nasa isip mo, hindi mawalan ng saysay, magiging inspiration sa atin upang magkaloob sa atin Panginoon. Kasi hindi naman mawalan ng saysay eh. Sa atin pa rin. At saka yun din yung dahilan kung bakit pagpapalain tayo ng Panginoon. Kaya nga bakit mo i-withhold ang magkaloob sa ating Panginoon? Once na winidhold natin yung pagkakaloob sa ating Panginoon, wini-withhold natin yung blessings na gustong ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Intindihan niyo ba yung withhold? Pag binibinbin natin, yung pagbibigay sa Panginoon, hindi natin binibigay, ganun din yung blessing na gusto ibigay sa atin ng Panginoon, ibinbin niya rin. Hindi niya rin ipagkakaloob yan. Kasi yun yung condition ng pagbibigay niya sa atin. Kaya nga, always remember that our giving is not in vain. Ito yung i-inspire sa atin upang magkaloob sa atin, Panginoon. Hindi lang mag-inspire sa atin because it will drive us to give. Yung isipin natin na hindi mawawalan ng saysay pinagkakaloob natin, yan po yung magdadrive sa atin upang magkaloob sa ating Panginoon. Kaya nga, naalala ko na naman yung mga Aita. Nung una, excited tayo na magkaloob sa kanila, magbigay. Dami nating binibigay. Pero nung nakita natin na parabagang walang halaga yung binibigay natin sa kanila, hindi nila pinapahalagaan, nawalan na tayo ng gana magbigay. Alam niyo yan? Pero kung nakita natin sana na yung saya nila, na tumatanggap, binibigyan nila ng halaga yung mga tinatanggap nila sa atin, so lalo pa tayong magkakaloob sa kanila. Pero mayan, siguro pinaka-final na yun yung nung nawala na sila rito, may pumunta si Sherin para maglinis. Nakita niya mga damit, mga basa, inaamag na, namamaho na, andoon nakatambak, naipon niya, 2 sako. Paano kagaganahan? Okay? Pero nga po, dahil sa isipin na hindi mawawalan ng saysay, yung mga binibigay natin sa Panginoon sapagkat andyan naman yung pangako ng Panginoon na pagpapala sa atin. Hindi lang tayo inspired to give, but it will drive us to give. Sige pa, bigay pa tayo, bigay pa tayo. Kasi nga, may saysay, may balik. Lahat yung ating mga binibigay sa ating Panginoon. Okay? Mas malaki pa yung sukatan ng Panginoon sa pagbabalik sa atin kaysa yung sukatan natin. Not only it will inspire us, it will drive us to give, but thirdly, it will vanish our stinginess in giving. Ano yung vanish, yung stinginess? Tatanggalin niya yung ating karamutan pagdating sa pagkakaloob. Knowing na yung pinagkakalooban natin ay susuklihan tayo
ibibigay sa atin yung mga pangangailangan natin. Ipinangako niya rito na yung mga lahat ng pangangailangan natin, hindi tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Yan po yung pangako niya rito sa banal na kasulatan. Paano ka manghihinayang? Paano pagdadamutan yung nangako na hindi ka pagkukulangin? Ganito po yung sinasabi rito kasi, kagaya ng sinabi ni David doon sa Psalms 23:1, sabi niya roon, "The Lord is my shepherd, I shall not want." So parbagang yun lang yung kinukot din dito ni Apostle Paul, yung sabi rito, always having all sufficiency in all things. Hindi pagkukulangin sa lahat ng bagay. Kaya nga, hindi dapat tayo magiging maramot sa ating Panginoon. Kung maramot tayo sa Panginoon, maaaring sabihin natin maramot sa atin ang ating Panginoon. Yan. Pero yan po ay mararanasan lang natin na parbagang hindi sapat yung binibigay sa atin kung tayo mismo ay hindi natin nagagawa yung iniutos ng ating Panginoon sa atin pagdating sa pagkakaloob. Kaya ito po yung kailangan natin upang mamaster po natin yung art of giving. Practice the principle of sowing and reaping. Learn the right attitude of giving. Always remember that our giving is not in vain. So kaya nga pag na-master po natin yung art of giving, that will make sure that our giving is acceptable to the Lord. Yan na po, no? Pag nagbibigay tayo na andoon yung mastery natin sa art of giving, that will make sure that our giving is acceptable to the Lord. Tingnan niyo po natin ngayon. Dito po sa Genesis chapter 4, balikan po natin sila Abel at Cain. So, makita natin yung kaloob ni Cain, binigay niya yung the best sa ating Panginoon. Ayon si Abel. Pero dito nga po, but unto Cain, sabi nga po rito sa verse 5, and to his offering, he had not respect. Hindi nirespeto, ibig sabihin, hindi tinanggap ng Panginoon yung kanyang offerings. Okay. And Cain was very rude and his countenance fell. Hindi tinanggap ng Panginoon yung kanyang offering. Nagalit siya. Galit na galit. Pero anong sabi rito? And the Lord said unto Cain, why art thou wroth? And why is thy countenance fallen? If thou doest well, and if thou doest not well, thou shalt be accepted. Sabi rito, shall not thou be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be the desire, and thou shalt rule over him. Kung okay tayo sa ating pagkakaloob, dahil na-master po natin yung art of giving. Ito po yung magpapanigurado na yung ating kaloob ay acceptable sa ating Panginoon. Okay. So, hindi po kagaya ng kaloob ni Cain. Kasi si Cain, hindi niya na-master yung art of giving. Hindi po tinanggap ng Panginoon yung kanyang offering. Wow. Tayo kaya iniisip ba natin kung katanggap-tanggap sa Panginoon yung ating offering o hindi? Not only that, it will make sure that our giving is pleasing to the Lord. Ayan din po. Yan din bang dahilan para sa ganun, yung kaloob natin ay kaaya-aya, palugod-lugod sa ating Panginoon. Oh. Sana, pag nagkaloob tayo, iniisip natin na yan ay nalulugod ang Panginoon sa ating kaloob. Natutuwa siya. Okay? So, tanungin nyo mismo ang sarili nyo. Pag magkaloob kayo, matutuwa kaya ang Panginoon sa aking kaloob sa Kanya. Simple lang yan eh. Okay? Kasi isipin mo kung hindi matuwa, hindi ako pagkapalain ng Panginoon. Simple lang yan. Okay? Pero,
Kung sa palagay mo ay matutuwa ang Panginoon sa offering mo, meron kang ini-expect na pagpapala mula sa ating Panginoon. Kasi tatanggapin niya yan at siya ay malulugod. Kaya nga, balikan po natin sa Malakay 1:8. Ito nga yung sinasabi rito. Balikan ulit natin yan. Malakay 1:8. Sabi rito, and if ye offer the blind, the sacrifice, for sacrifice and not evil, is it not evil? And if ye offer the lame and sick, is it not evil? Offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee? Or accept thy person, saith the Lord of hosts. Matutuwa kaya ang Panginoon sa offering natin na ipinagkakaloob sa atin. Kayo mismo, alam niya yan kung matutuwa o hindi sa iyong kaloob. Lalong-lalo na kung wala kayong kaloob, ay hindi na ako magkakaloob para walang dahilan na matuwa o magalit sa akin ang Panginoon. Ay hindi po, kasi utos niya yan. Utos ng Panginoon sa atin yung magkaloob sa Kanya. Kung hindi tayo magkakaloob, tayo ay sumusuway sa Kanya, galit siya sa atin. Maring sabihin natin, nagtatight naman ako eh. Ibahin natin yung tithe doon sa offering. Not only that, it will make sure that our giving is pleasing to the Lord. But thirdly, it will make sure that our offering is glorifying to God. Mastering the art of giving will make sure that our offering is glorifying to God. Anong sabi rito sa 1 Corinthians 10:31? Therefore, whether you eat or drink, or whatsoever ye do it all for the glory of God. Nawa po sa ating mga pagkakakaloob sa ating Panginoon, tinitiyak natin na naluluwalhati ang ating Panginoon. Kaya nga po, para makapagbigay tayo ng mga alwalwalhati sa ating Panginoon, master po natin yung art of giving. So tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin. Thank you for watching the preaching, The Art of Giving. Stay connected, subscribe and follow us for more updates. May God bless you abundantly.